Wait lang, record. Ayan. Okay na. Meeting is being recorded na. Okay. Okay na. Okay, sige. So, hi guys. Good morning. So, today, magra-run lang tayo, no? Paano ba mag-tabletop? Kasi majority of us, di ba, we wanted to do recruitment, pero yung challenge natin is yung mga recruits, pumupunta sila ng BYD, pero hindi sila tumutuloy. No? So, to resolve that problem, we will share with you paano ginagawa ni Darwin, paano ko ginagawa. So, kung paano ginagawa ni Darwin, ganun din yung style ko sa recruitment ngayon, na I treat recruits as if it's a client meeting. So, imi-meet ko talaga siya face-to-face. No? Kasi pag face-to-face mo sa recruit, nag-tabletop kayo face-to-face, based on experience, 100% conversion siya. No, kasi 'di ba ano tayo relationship business. So, clients, we build relationship for them to trust us, to get from us. Pagdating sa recruits, it's also the same. I-build mo rin yung relationship para magustuhan ka nila, enough for them to join your team. So, si Darwin, isa siya sa maraming nako-convert din ng mga recruits pag nag-face-to-face tabletop siya. So, Darwin will share today paano niya ginagawa yung tabletop niya na face-to-face. So, again, iti-treat mo si recruit parang client meeting. Di ba, client meeting, yung discussion nyo is about selling, pag recruitment, about recruitment naman. So, pag ginawa mo siya gawin mo siya kung paano mo siya ginagawa pag kaharap mo yung recruit mo. So, kung paano ka mag-build ng rapport, paano ka makipagkwentuhan, paano mo ipakita yung ikaw, no, as a person. So, ang gagawin natin, ang iti-tabletop ni Darwin is si Marian. Okay, sige. Thank you, Da. Pwede ka na mag-share screen. Alright, thank you. So, again, mag-share screen lang tayo. So, wait lang. So actually guys, quick background lang. Ang pagti-tabletop kasi ng face-to-face, tama si UM no, more on ano siya, rapport siya. Late ko na ina-open yung yung slide. Kasi nga more on kamustahan siya with kahit hindi mo kilala, basta kamustahan siya about sa job niya, sa office niya, basta sa trabaho niya, tsaka sa family niya, kung anong hilig niya. So more on kwentuhan talaga siya. Yung slides talaga na ginagamit na ito, reference lang siya, nire-run through ko lang siya ng sobrang bilis. Kasi more on kwentuhan na lang talaga siya. So this time, hindi lang ako sanay kasi nga Zoom, pero I'll make it possible na kayanin. So Marian, hello. Andiyan Hello si po. Marian. Rivera ba Yes to? po, hello po. Wait lang. Sino ka dyan? Sino ka today? Anong Marian? Ano ka? Paragas. Ayan. Miss Marian, saan ka pala ngayon? I mean, saan ka galing? From my house lang or sa work? From house lang po, Makati lang. Talaga. So at least, doon ka talaga nakatira around Makati or doon din yung work mo? Hindi, doon po talaga ako nakatira sa Makati. So, kamusta kayo sa Makati? Kamusta kayo? Kamusta kayo sa Makati? So, Marami okay pong naman. kainan sa Maraming Makati. maraming kainan, Apo. maraming rin, Marami pong kainan ako. balita ko maraming benefits sa government, ganyan. Galing Ay, kay opo, sa ano na, Ninay. sa barangay, gano'n. Pero nabibiyayaan ka naman kayo ng benefits Ah, from barangay. Marami ring mga, kasi last time ano, parang nakita ko sa news yung mga like sa mga school supplies, sa mga healthcare assistance. Legit ba yun? meron naman po nun, kaya lang po kasi sa barangay namin, Bel Air, more on nagbibigay po sila sa mga housekeepers po, kesa sa mga tenants. Okay.
Pero magkaibang benefits sila pag gano'n. Opo, pero Pero konti lang sa dyan na kayo tenant sa talaga mga ever since? resident. Ay, hindi po. Galing ako sa QC po. From QC, tapos lumipat kayo ng, ng Makati. Na Makati, opo. Para at least malapit din sa work mo. So around Makati ka rin talaga nag-work. Opo, sa Makati din. Ano nga ulit yung work mo, Marian? Ngayon po hindi ako nag-work, pero before sa Ayala po ako nag-work. Kaya po ako na-transfer Okay. dito sa Makati. Before, sa Ayala ka as anong position mo? Ayala Land Premier, real estate person po. So galing. So, nasa sales ka din pala before, parang ganyan. So, mga condo, Opo, ganyan, opo. lupa. Lupa, So, malaki, bahay, opo. Ganun na pero po. stressful din ang no, ang sa real estate kasi lumalakihan kasi ang bentahan sa real estate eh. Opo, high-end po talaga yung target kasi Land Premier po yung naka-under ako sa Premier nila. So, malalaki yung So, kilala mo dito, high-end po malalaking yung tao. target. Malalakas Malalaki po yung kumita. mga nakakausap. Ganyan. So, malakas sila kumita. Tsaka talagang ita-target mo kung sino yung... Siyempre, talagang ita-target mo Opo, kung sino yung capable, targeted. may kaya. Kasi nga, Yes mahal po. din yung ino-offer kasi high-end. Ayan. Tapos anyway, anong Yes po. pinagkakabalahan mo ngayon? Since wala ka na sa real Ngayon, estate. yes, full-time mommy po ako ngayon. Ilan na yung kids mo? Isa lang. Isa pa 1 year lang. old din. So bata pa. So Opo. kaya, full-time mom mo muna siya para medyo makulit pa, may bantay pa. Yes, opo. Hindi ka naman pinupuyat ng baby mo. Ay, tapos na po siya sa stage na Kasi, yan. Medyo so, kalmado na so siya. kalmado na siya. So medyo mas marami ka ng time, ibig Opo. sabihin. Hindi mo na siya ganong nababantayan. Opo, May bantay pero hindi na napupuyat. Mm, So yun, hindi sige. naman napupuyat, pero hindi naman din po siya natutulog sa hapon. Hindi na siya So, at least sa bahay ka lang. So, saktong-sakto to sa'yo. So, ayan. So, share ko lang Yes sa'yo. po. Familiar ka ba dun sa career namin as financial advisor? Naririnig ko po siya before. May mga friends din po ako na naggaganyan. Mm. Pero yung pinaka-career o compensation and benefits, kung paano siya ginagawa, yun yung hindi mo pa familiar, no, kung paano. Pero Opo, yung hindi parang po. marami ka lang kakilala na financial advisor na tapos kilala mo rin yung PruLife, parang ganon. Actually po yung ProLife dati hindi po ako aware. Yung Talaga? yellow lang po. Sino Opo. yan? Yellow. May hepa ba yun? Charot. Yellow. Sige. Sige, at least Opo, yellow pakikilala lang. mo rin si PruLife this time. Okay, mag-share Opo. screen lang ako. Actually, para naman tayo magkukwentuhan dito, i-share ko lang din sa iyo kung paano nga ba makakatulong yung career with Pru. Lalo na mas may time ka, full-time mom ka, kasi pwede mo siyang gawin on the side. So, ayan. So, share screen ko lang. Nakita mo yung no? Okay naman yung screen ko, no? Ayaw lang mag-presentation mode. Paano nga ba to? F5. Ayun. Ayan. So, Marian, thank you pala for meeting me today. At least, normally kasi minimit ko talaga yung mga possible na gustong kumita, gustong i-maximize ng extra time. Actually, iba ko ngang recruit, yung iba kong pinapa-join sa pro, minimit ko pa sa bahay nila. So, at least, so kumari sa bahay niyo tayo. So, ayan. So, before tayo mag-start, pakilala lang ako, syempre, nasa ProLife ako. Ito yung mga achievements ko. Pero prior joining ProLife kasi, nasa banko ko before. So, I used to work in the bank as an HR specialist way back 2019. Pero that time, nag-part-time na rin ako kasi sa corporate do, kahit sa sales, 'di ba, nung nasa corporate ka, may stress din. Tapos minsan hahabulin mo rin yung quota mo na sobrang laki. And then may boss ka pang pakikisamahan. So totoo ba 'yon? Ganon siya. Ganon talaga sa Graduate corporate, po no? ng HR. Sorry.
HR graduate po ako. Talaga? So, ang galing. So, HR, so, Opo. ka-relate ka rin sa akin. Kasi sa HR, ganun eh. Parang, though, makausap pa rin naman ako ng mga tao, nag-interview, ganyan. Pero, pag sa, okay naman din. Pero, pag na-feel mo kasi na hindi na rin enough yung kinikita mo, hindi na rin enough na parang, nakikisama ka na lang sa boss mo, hinahila mo na lang yung paa mo para mag-work. So, hindi na siya healthy. Ayan. Tapos, ayan yung mga achievements ko. So, sa 4 years ko sa Pru, so medyo madami na rin talaga siya. Nakapag-travel na rin ako abroad because of Pru, both local and international. So, later on, i-share ko siya with you. Tapos, so Marian, so ngayon, alam ko na may kids ka, alam ko na may work ka before sa real estate, and then ngayon, full-time mom ka. Pero, tapos sa Makati ka rin, nabanggit mo na rin, so sa sobrang daldal natin, nabanggit mo na rin na HR ka. HR graduate ka, di ba? Opo. Ayan. So sa anong age mo nga ngayon? Ngayon po 26 po ako ngayon. Bata 27. ka pa pala. So halos magka-age lang pala tayo. So marami ka Kayo pang po ba? energy. Marami ka pang energy. So actually mag-27 ako. So magta-28 ako this year. Opo. So ayan. Opo. So actually casual lang naman to. So since kanina daldal na natin, so nakilala na kita all throughout. So work mo ngayon as full-time mom. Actually, hindi naman lahat parang hindi naman lahat required or parang need mag-financial consultant kasi may mga qualifications din siya. So ito 20 to 45 years old dapat, tapos hindi connected sa MLM, graduate of any 4 years course, no plans, wala ka naman plans of working abroad kasi syempre bata pa yung kids mo, no? And then, Wala may na. internet speed. So naka-wifi ka naman this time. Willing to invest in gadgets kasi online siya, more on online siya na ginagawa. Kaya kailangan may laptop, iPad, or cellphone. Tapos saktong-sakto to sa'yo, Marian, kasi nga able to report to Makati. Baka lakarin mo lang from Makati to office eh. Kasi sa taga Makati ka naman. Actually po nilalakad ko lang talaga siya So saan ka ba sa Makati? sa Malugay po. Sa tapat lang ng Sa may RCBC. malapit sa Jazz. Jazz ba yun? Yung Opo, malapit sa may The malapit sa Zone? dyan. The Zone na Saan po? badminton? The Zone badminton, Malugay Street? Yan. Malugay Street Okay. doon po. Sa lapit mo nga lang. So, pwede kang ilakad mo lang yung office namin. So, saktong-sakto to Opo, sa'yo. nilalakad lang talaga po. Tapos, HR talaga ang course mo before. Yes po, HR. Yan. HR So, po. siyempre, required din na walang criminal records and pending court case. So, wala naman tayong ganun. So, kasi kailangan yan na talagang malinis, hindi yung tipong patukhang na. So, actually, ito hindi naman naging applicable sa'yo, no? Pero, anong reason mo pala nung time na nag-resign ka sa real estate? Ayun po kasi, very sensitive yung pregnancy before. Kaya lang po, ako nag-resign kasi yung work ko, nagre-require po siya ng on-site lagi. Di ba Okay. po pag magtitingin po kayo ng mga lupa, ganyan, matataas po yung pinupuntahan. Oh, Kailangan pong correct. lakarin din. Opo. Kasi i-assist mo yung clients mo sa And tripping, no? yes, yung tripping, opo, yung site visit, ganyan. Oo. Kaya lang po, sabi po ng doktor ko, yung OB, kailangan rest lang po talaga sa bahay. Kaya po nag-resign ako. Mm. So, iba't iba talaga din yung reason. Siyempre, ang priority mo that time is health. So, si baby, Yes, so ang priority opo. natin. So, kaya talagang rest muna. So, si husband mo ang nag-work ngayon. Opo, siya nag-work po. So, yan. So, sa UMS Parent, so pag hindi working si client, so pwede mong i-relate to kung anong work niya before, tapos anong reason ng pagka-resign. Tapos, and then, sa mga employed naman, pwede mo silang i-rate sa career nila sa ngayon. So, ayan. Okay po. Actually, ang pag-uusapan natin this time is yung 5 P's ng career. So, paano nga ba makakatulong sa'yo yung career namin as financial consultant, as financial advisor? So, may 5 P's tayo. Una yung P, kung paano nga ba kami kumikita, kung paano nakakatulong si Prue sa amin. People, kung sino yung makakasalamuha mo, makakasama mo sa team.
yung purpose, kung ano yung ginagawa namin as financial consultant. So, ano yung purpose ng career, places, kasi may mga travel incentive siya. And then, priorities, like priorities mo sa life, priorities mo sa ngayon. So, isa-isahin natin siya, discuss natin siya with you. Ayan. So, una, sa pay, actually, sa rewarding talaga. Kaya nga minsan, kung mabivisit mo yung FB ko, kung may stalk mo ako, minsan ina-hashtag ko na rewarding career. Kasi isa to sa nakatulong sa akin talaga para makaipon ng malaki, tapos makapagpatayo din ng house namin, ma-renovate yung bahay namin kasi sobrang dikit-dikit kami dati matulog. Tapos talagang pangit. Before nga yung mga classmates ko, hindi ko pinapunta sa bahay eh. Lagi kong sinasabi ay, maraming tao sa bahay. Ay, ang dami kong reason para hindi papuntahin yung mga classmates ko sa bahay. Kasi nga, ayokong ma-view nila yung bahay na parang ang daming kalat, basta sobrang daming, basura. Tapos mas sentimental pa yung nanay ko, hindi nagtatapon ng kung anong-anong gamit. So, ayan. So, hindi ako nagpapapunta. So, before paano nag-work ako, ni-start ko na talaga, or parang plinano ko na talagang ipa-renovate. Kaso wala namang enough fund kasi sa bangko, maliit lang naman yung sahod namin doon. Tapos, nung nag-part-time ako, nagkaroon ako ng extra income, tapos nakaipon sa Pro, tapos yun na, naging reality na yung namin. So, maraming successful stories na mawi-witness ka with Pro. So, ayan siya. Ito na yung current na bahay namin ngayon. Tapos, I was able to purchase na rin a lot sa Norsagaray. So, tapos, meron din na mga ayan, so mas matanda to sa atin. So 31 years old, nakabili na rin ng condo and lot around Pasig ata to or Ortigas, so former VA siya. And then, daming successful stories. Ito mga mommy na rin to, like you. So, yan. May mga asyendera na sila. Di ba, normally kasi kapag pag mommy na, no, ang priority mo is yung baby mo na, yung anak mo na, yung family na binibuild mo. So sila, syempre ang priority rin nila yung kids. Syempre pag-aaral ng kids. So hindi na enough na isang source of income na lang yung aasahan natin kasi nga marami nang gastusin lalo na pag may anak na. So lalo na sa ngayon kasi 'di ba ang mahal ng diaper, ng gatas ng anak mo. Ano pa ba? So most Ay, of the time ang opo. expenses mo mas mataas sa grocery sa anak mo. Ayan, di ba? Nas naririnig ko pa siya, medyo oo daw, nag-agree siya. so, so, yan, si Teacher Arlene, mami na rin to, tsaka si Mami Elanie. So, dahil sa sipag ng mga mommies, nag-part-time din sila with Pro. Tapos, nakapag-purchase si Teacher Arlene ng ano na rin, ano ba to, sasakyan para sa family niya. Tapos si Ma'am si Ellen ng lupa rin. So nagiging hasyendero at hasyendero talaga dito. And then, pero alam ba na, yun din, ang dami talagang successful stories, nakakatulong din talaga siya. Kasi hindi nga enough na single source of income lang. And then people na nakakasama mo, so hindi siya basta-basta, Ma'am, si Marian. Kasi professional din naman yung mga nagjo-join sa Pro. So mga license and then mga graduate of 4 years course. So like yung manager ko na si Babe, si Miss Babe, ano na yun, HR manager na siya nung nag-join siya sa Pro. So ibig sabihin na parang akala kasi natin pag manager na malakas na kumita, 'di ba? So, hindi pa pala ganun. Okay. So, like, meron din sa amin, magkakaibang purpose talaga yung pagjo-join dito. Sa merong iba na parang, yan, si Danny, yung nasa gitna, na lalaki naman, kaya naman siya nag-join with Pro kasi yung father niya na nung nawala, parang naka-claim sa Pro. So, ang purpose niya is advocacy, na parang gusto niyang i-share din with other people, with Filipino, na importanteng maging secure kasi na-witness nila yung health. So, iba't ibang profession, may teacher, may full-time mom, may mga mommy din, kasi maraming extra time. So, talagang nag-part-time din sila. Merong OFW, ako banker, may mga operations manager na. So, iba't iba. So, ayan. Tapos, mababait naman yan, willing to help naman lahat ng nasa team. Travel. So, before ba, Marian, mahilig ka mag-travel? Or anong Yes,
anong travel ang ano mo? Local, international, or nag-hike ka? May local po, tapos may international. So, A- mahilig po ako Anong hilig mo? lumabas. Mas ano ka, mas ma-heritage ka, sa beach or sa culture or sa ano ba to, sa nature? Ako po, culture. Yung mga Culture ka. pinupuntahan ko po. Yes po. For example, o kaya minsan po food, gano'n. Food travel Talaga. po, gano'n. So, maganda, no? Like, kung Yan po yung mga out of the country, pinupuntahan more on ko. culture and food trip talaga. Yes, opo. So, Kasi isa before yan sa, nag-ano na po ko, ano, opo, nag-work na din po ako abroad, kaya alam abroad. ko po gano'n. Saan? Yes. Saan sa abroad? Thailand. Phuket, Thailand. Ah, Yun naman po mga so, beach. Talagang tourist spots, gano'n. so kaya talagang na ano ka, na hook ka into culture kasi nga ang Thailand is maraming food din, tsaka maganda yung culture nila. Yes po po. So, ayan. Gano'n So, na. so, ilang years ka sa Thailand? 2 years po. Bali, So, after graduation po, doon na po ako nag-start ng work ko po. Kaya so ang lang po galing, no? nag-pandemic, kaya ako bumalik. So, after Thailand, that's the time na nag-pandemic, tapos nag-real estate ka. Opo, gano'n nga. Oh, ang galing. So, at least dito naman sa Pro, kasi isa sa mga perks ng pagiging financial consultant is free travel. So, it's either travel abroad or may mga local din naman. So, nung nag-Thailand ka, work-related siya. So, this time, pwede mo siyang leisure lang talaga. Like, yan, si Rachel, OFW yan. Tapos, ma'am, she rin siya, mami na rin siya. So, nakapag-travel siya sa Boracay ng all expense paid because of Pru. Tapos, five-star hotel. Tapos, si UM Babe, yung manager natin, ano siya, nakapag-travel na rin siya abroad. So, marami na. Kasi sa Milan, Venice. Tapos last year, kasama ko siya sa Switzerland. So, yan, yung picture ko, yung nasa Switzerland kami, na naka-fur, na nakaporma ka talaga, tapos malamig. So, kung dati Opo. nagta-travel ka, nasa ibang bansa ka because of work. So, this time, pwede kang mag-travel abroad. Pero, kasi leisure siya. So, ita-travel mo lang talaga siya. Igagala mo lang talaga siya. So, yun yung isa sa mga nilook forward namin as financial consultant din. So, sarap din sa culture nila, pagkain nila, kasi European food. So, ang dami. Tapos, ayan. So, this time, yung isang P is priority. So, sa ngayon kasi, tama, no, ang priority mo, kaya ka nga nag-resign with real estate, is yung makapag-focus mo na sa kid mo. Tama ba, Yes po. Marian? Yan. Pero, gusto mo rin, Oo. syempre, before nag-travel ka talaga, so travel time. Pero ano pa yung mga priorities mo sa ngayon, bukod dun sa kid mo? Anong name ng kid mo pala? Anong name ni baby? Bashi. Ano? Bashi. Bashi? Ganito po. Tatype ko po. Bashi. Hindi siya si Yan. Basha? Ito po yung nickname niya. Okay. So, lalaki Bashi. siya. Babae po. Okay. Pag Bashi, baba. Akala ko pag Bashi pag Basha. Hindi po So, Bashi po. Shiloh po kasi yung pangalan. So, baby Shiloh, Bashi. Ganun. Okay. So, hello Bashi. Ayan. Kasi this time, sa Pru kasi, may iba't ibang priorities yung bawat isa sa amin. Pero, ang maganda is na parang nagagawa pa rin namin siya. Like, ito, ang hobby niya rin kasi is magmotor, mag-rides. So, since flexible kasi yung time as financial consultant, wala siyang time in, time out. So, magagawa mo pa rin siya. So, kung ang priority mo this time is alagaan yung baby mo, magagawa mo pa rin on the side yung pagpa-part-time sa Pro. Kasi wala naman time in, time out eh. Like makakapag-travel ka pa rin, magagawa mo pa rin yung hobby mo na magmotor or what. So, yun yung maganda. So, yan. Tapos yung purpose naman ng career is, so, yung work namin is hindi siya basta-basta, Marian. So, nakakatulong din talaga siya sa family. So, kasi ako, nung nag-part-time ako with Pro, ang priority ko noon is na magkaroon ng extra income kasi nga ang gusto ko may savings ako na malaki.
Pero na-experience ko na nakakatulong pala siya sa family na parang yung insurance pala totoo siya na maki-claim talaga nila. Kasi ako first-hand na-encounter ko siya nakapag-process ako ng several claims na death claim, critical illness. Nung time na yun, pag na-feel mo na because of you na nagpapasalamat sila kasi na-process mo yung claim, then dahil sa'yo, matutuloy yung pag-aaral ng mga kids, and dahil sa'yo, kahit na wala na yung parent nila, matutuloy-tuloy yung lifestyle ng family nila. Yun yung purpose nung ino-offer or yung purpose ng career natin, yung work natin. Kasi naka-claim sila ng 1.5 million, yung both father and mother. Since medyo malaki yung amount, ano na rin, na parang nakapag-pondar na rin sila sa bahay nila, nakapag-renovate na rin sila. No, kahit kasi, is peace of mind na kahit wala na yung, for example, ako, insured ako, or ikaw, insured ka, na kahit wala na ako, or yung breadwinner, or yung family member, or yung parent, kahit wala na ako, may peace of mind ako na same pa rin yung lifestyle na may iwan ko sa family. So, maayos na buhay yung may iwan ko sa pamilya ko. So, hindi yung puro problema, utang, or what. So, yun yung purpose ng ginagawa natin. So, ayan. And then, so sa 5 P's na yun, Marian, so pinag-usapan natin yung P, no? Tapos yung people, yung purpose, and then yung places, and then priorities. Sa tingin mo, ano yung top 2? Sa tingin mo, top 2 na nagustuhan mo? Ako po yung top 2. For now is priority. Kasi Mm-mm. nga po, di ba po si baby, maliit pa siya. So, gusto Mm-mm. ko po yung flexible time po. Ganun. Correct. Tapos, siguro po, places na rin for myself. Ganyan. Rewarding po kasi kapag nalaman mo po na pwede ka pang mag-travel. Mm-mm. Tsaka alam mo ba, pag nag-travel ka, hindi lang one seat hindi lang ikaw. So pwede kang mag-maximize up to 2 seats, 3 seats, 4 seats. So pwede mo isama yung baby mo tsaka yung asawa mo. So, yon. Ay, So ganun po. priorities and places. So, ayan, maganda yan. So, what we do as financial advisor, katulad na nasabi ko kanina, na ino-educate namin sila kung paano mag-handle ng finances nila. So, kung paano mag-save, kung paano mag-invest, kung paano nila i-secure yung sarili nila. Tapos, we lead din. We manage people, parang tinuturuan din namin sila kung paano i-expand yung income nila na kaya namin sinishare yung opportunity na to. Kasi hindi pwede na magre-rely lang tayo into one source of income kasi hindi nga siya enough sa panahon ngayon. So, ito yung in-educate namin actually. So, yung insurance with investment. So, familiar ka na ba dito or narinig mo na siya? Kasi, di ba, meron ka namang friend din na FA, pero someone ba may nag-explain na sa'yo about this? Actually, wala pa po. So, mas familiar lang po ako sa sinasabi nilang insurance is protection pero wala pang investment. Alright. So, ito kasi medyo detailed na explanation na mabilis lang siya kung paano i-explain with clients. So, for example, ganito mo siya i-explain. Did you know, Marian, no, na by saving 100 pesos per day, you will get this benefits na 100 pesos per day, parang mas mahal pa milk tea, Starbucks, ganyan. Pero ito yung mga protection and investment na meron tayo. So, insurance, insured ka ng 1 million. So, ito yung parang knock on wood na wala si client sa picture. Kampante ka na may iwan kang money sa family mo, sa baby mo, sa asawa mo, or sa parents mo. Tapos pag na-disable and na-accident, may 500,000 na makiklaim. And then, critical illness, isa to sa pinaka-importante sa lahat. Kasi maraming Pinoy na kahit bata pa nagkakasakit. So dapat covered ng critical illness. So isa to sa sinasabi ko sa clients ko na sa bawat insurance policy na kukunin, dapat merong critical illness coverage. Kasi ito yung laging nangyayari. So top claim kasi to sa Pro. And then daily hospital income, kapag na-hospitalize ka, may 1,000 per day. Depende kung ilang days tayo nako-confine. So kung 5 days, 5,000. Kung 10 days, 10,000 siya. Pero the question, Marian, is, what if walang nangyari sa atin for the next 10 years, 15 years, or
or more hanggang sa nag-retire tayo, naging healthy tayo. Which is yun yung gusto natin, di ba? Healthy tayo all throughout. Ano mangyayari sa sinisave Yes. natin? So, ang sinisave natin is ini-invest siya. So, para lang tayo nag-iipon. So, long-term ipon mo siya na kapag after 10 years, may withdrawable fund ka na 380,000. After 15 years, pwede kang mag-withdraw for business, nasa 839,000. After 20 years, kung gusto mong mag-retire na maaga, nasa 1.5 million. So, ayan, pag nag-retire natin 67.2. So, ito ba, Marian, sa tingin mo, okay siya with you? So, makakatulong ba siya sa'yo kung ikaw yung client? Oh, yes po. Opo. Yan. So, ganun lang siya kasimple, Marian. Kasi kung makakatulong siya sa atin, why not i-share natin sa iba? So, ganun lang din. Sinishare namin siya sa iba kung paano nila i-secure yung sarili nila, kung paano sila mag-ipon long-term, tsaka mag-invest for their future. So, di ba, sobrang dali lang. Pero don't worry kasi sa simula, i-help ka naman din namin. Tapos, ayan. So, sa ngayon, Maria, sa tingin mo, sino yung makakatulong sa'yo? Or sino yung mga top in mind mo na tao na pwede nating i-share yung ganong pagsisave, like insurance, investment, sa family members, neighbor, office mates, classmates, club friends, and lahat ng kakilala mo. Itatap natin yan. So, sino? Sige, magbigay ka ng 3 names. Sinong pwede? 3 names po. Oo, Siguro sino? yung father ko po ngayon, tapos Mm. yung partner ko po, tsaka yung friend ko na isa. Yung best friend ko po siguro. Sige. Sige, so may 3 ka na. So, ayun yung pwede natin kausapin para i-share yung gantong program. So tapos, ililista lang natin kung sino pa yung iba para at least tuloy-tuloy siya. So, yun yung tipong prospecting ng clients, para i-approach na natin, kasi set natin ng meetings. Tapos sa meetings naman, don't worry kasi sasamahan ka naman namin eh. Kasi syempre, sa simula, bagong industry siya sa'yo, mangangapa ka talaga, talagang medyo may fear ka pa na paano siya i-explain sa clients. Sa simula, hine-help naman namin siya. Para kami nagpe-present para sa'yo. Tapos mag-observe ka lang muna. So, dun sa 3 yun, di ba, magkano yung pwede nating kitain? So, yung father mo, yung husband mo, tsaka yung best friend mo. Kasi kung kaya nilang mag-save ng 3,000 per month or 36,000 annual, up to 45% kasi yung commission rate sa Pru. So, sa isang tao, pwede tayong kumita ng 16,200. So, isang tao pa lang yun. So, what if madami, hindi lang more than 3? Like ako, ang pinakamadami ko kasi 11 sa isang buwan. Minsan 9, minsan 4, 5. So, ganun siya. Kasi hindi lang naman tayo nag-i-stick into one client kung gusto natin mag-earn talaga ng malaki. So, sa 3 client na yun, 16,200 times 3, so magkano siya? 48,600. So, yan. So, pwede tayong mag-compute yan. So, what if naka-5 ka, naka-4 ka? Kung magkano? So, di ba, Marian, parang sa isang client lang or sa 4 na client, 3 client, ganito yung pwede mo kitain. I-meet mo yan sa simula, kami pa yung magpe-present, tapos observe ka lang. Tapos, mga 1 hour to 2 hours lang yon. Tapos, ipaprocess yung application ng another 1 hour. So, mabilis lang siya. So, mga 2 to 3 hours, kita ka ng mga nasa 16 to kung naka-annual sila. So, ganun siya. So, sa tingin mo, okay ba yun sa'yo? Tapos sa bahay ka lang naman, pwede mo i-meet online. Lalo na ngayon, kahit nasa province yung client, pwede mong i-meet. So, Pwede yan. po. Oo. Sa anong province nyo pala, Marian? Kami po, taga Pangasinan po yung father side ko. Ang mother mo? Ay, wala po. Manila lang po sila. Manila lang. Opo. Ayan. So yun, kung nasa Pangasinan, pwede natin i-meet yung mga mga kamag-anakan sa Pangasinan, pero via online. So, ganun siya. Tapos, if you want, diba, kung sakali na i-meet natin sila, talagang papasok din siya sa'yo as your commission. Tapos papadamihin lang natin siya. Kaya sabi ko nga sa mga recruits ko, nag-roll over lang siya or parang nag-rolyo siya yung income sa Pru. Kasi this month, naka-3 ka or naka-4 ka. Next month, hindi ka naman titigil, naka-4 ka ulit.
So another 16,200 yon bawat isa. And next month, naka-apat ka ulit. Kaya lumalaki yung income namin as financial consultant na aside sa nakakatulong ka sa kanila. Tapos, hindi basta-basta yung career kasi mag-i-start ka as an agent, as licensed financial consultant, tapos pwede ka maging assistant unit manager. Ito yung medyo nag-handle ka na ng uh, recruits or parang team mo, sub-team mo. So, and then, junior unit manager. Unit manager, may sarili ka ng team katulad ng team namin. So, hinahandle mo na siya ng buo. And then, pwede ka maging branch manager, pwede ka mag-franchise na sarili mong name ni Pru. Tapos ikaw yung CEO and president. So, hindi yun parang, kasi may mga branch manager na bata pa, like 25, 26, 28, mga early 30s, ganyan. So, hindi siya based sa age. Kasi di ba minsan sa corporate seniority siya, kung sino yung pinakamatagal, minsan yun pa yung napopromote. Kahit naman yung bata, hindi agad siya ganong napopromote. So dito, nakadepende siya sa performance. Ikaw mismo yung magbe-build ng sarili mong promotion. Kung mas mabilis mo siyang magagawa, mas okay siya. So, area manager up to district manager. So, clear din yung path mo dito sa Pro kung saan tayo paparating. Tapos, since aware ka na with Pro, yung history niya is stable naman din yung company. Actually, 175 years na kami globally. Ang tagal na. And then, kilala kami as Prudential. Kapag nakita mo yung logo na yan, and then True Life UK kami sa Philippines. So, isa yan sa pinaka-stable na life insurance company sa Philippines naman. Tapos, yan, Titanic, napanood mo naman to. So, iba't ibang version yan. Marami ng version nito. 292 na nakasakay sa Titanic, insured siya sa Pro. So, ganun siya. So, ganun siya ka-credible. Ay, legit po ito. Yes. So, kahit i-search mo siya, legit siya. April pa yan, 1912. So, 292 na nakasakay sa Pro, naka-claim siya with Pro, sa Pro Prudential. So, hindi lang natin sure kung sino-sino yung mga yon. Pero, at least, diba, may financial assistance na ma-receive yung naiwan nilang family. And then, sa ngayon kasi, syempre, actually, Marian, wala namang madaling trabaho, di ba? So, lahat pinaghihirapan, lahat inaaral. So, may mga challenges talaga sa simula as financial consultant to set your expectation. So, eto siya. So, 5 yung normally na na-encounter namin. So, nahihiya ako mausap ng tao, natakot sa rejection, no market, no sales background, no available time, no budget for fees. Pero parang nung ina-assess kita kanina, nung nakakausap kita, parang wala kang challenges. Parang may sales background ka. Ay, meron naman din po. Hindi, pero sa 5 to, ano yung naiisip mo na possible na may encounter mo na challenge? Number one po, like, yung una po is no market. Yun po talaga yung no market. Kasi po, Kung sining kakausapin, no? Pinag-usapan po natin is insurance. Most people po nakakilala ko is medyo ilang po sa insurance. So, parang negative po yung thoughts nila regarding sa insurance. Kaya medyo mahirap po yung market. Sige, ano pa? Tapos minsan po nahihiya po kung kumausap ng tao. May times po na ganun. Siyempre sa simula. Actually, pag nahihiya lang naman tayong kumausap ng tao kung hindi natin alam kung ano yung sasabihin natin. Diba? Pero kung nadadaan naman siya, Marian, sa training. So, hindi ka namin pwedeng pakawala na kumausap agad ng tao kung sakaling hindi ka pa naman capable talaga na kausapin sila when it comes to insurance and investment. So, kaya ang commitment namin is parang kami muna yung kakausap. For example, may naset kang appointment, kami muna yung kakausap sa kanila, tapos mag-o-observe ka lang. Tapos habang tinitrain mo yung sarili mo din i-master yung product, insurances, investments, presentation. So hanggang sa dumating yung time na kaya mo na,
So, yun na siya. Kaya mo na mag-handle din ng objections. Kasi sa simula, observe ka lang muna. Tapos, yung sa isa mo naman na possible na challenge is no market. So, kasi nga, may mga tao talaga no, na negative yung tingin sa insurance. Sa tingin mo kaya bakit? Na-scam ba sila? Ganon. May kilala po ko na parang na-scam po siya. So, bali yung ate po ng partner ko. Kasi Mm. since may baby po siya before, 20 years ago, ganyan. Nag-start po sila mag-invest po sa insurance, ay magpa-insure, yun na po. Kaya lang po, parang a few years later po, nawala po yung insurance company. So, bali wala na po. Nawala yung insurance or mismong company? Yung company po, parang nag-declare po ng Ah, bankruptcy, parang ganun po yung nangyari. So, ayaw na po ulit nilang oo. magpa-insure. Yung po, number one. Tapos number two po, syempre parang zero knowledge po ata sila. So, hindi po sila familiar sa insurance, ganyan. Oh, yun. Akala po nila magbabayad-bayad lang po, ganun. Kaya, so hindi naman din natin masisisi kasi syempre personal encounter nila yun eh. Na yun talaga, Opo. na-encounter nila first hand na parang nawala yung benefits na naguhulog sila tapos akala nila may makukuha sila. So, or may ma-receive Opo. silang something. So, doon tayo papasok as financial consultant. Kasi parang pre-need yun eh, yung sa kanila kasi nag-file ng bankruptcy. So, baka hindi gano'ng kalala yung company, hindi gano'ng malaki yung company. Kasi alam mo ba, yung mga life insurance Ayun. company like True Life, Sun Life, Manulife, insured din sila. So, for example, may maliit na insurance company na nag-file ng bankruptcy. So, pwede namin i-acquire. Pwedeng i-acquire ni ProLife UK yun. Tapos, matatransfer lang yung mga clients nila sa amin. So, ganun siya. So, yung bawat life insurance company, like ProLife UK or anumang malalaking company, insured din sila. Kasi isa sa mga requirements ng insurance commission, 'di ba? Insurance commission is government regulated 'yan. So isa sa mga uh, requirements nila, what if yun nga nag-file ng bankruptcy or naka-claim lahat, nawala lahat ng clients, magki-claim lahat, kaya niyo bang i-shoulder lahat 'yon ng clients na magki-claim. So may report 'yan na dapat kayang ma-process, kayang maka-receive ng claim. So alam ko sa Pro, parang nasa 700% kaya. Parang umabot pa yan sa 1,000% Um, kaya siyang i-shoulder lahat. So, ganun okay po. siya. Tapos, kailangan lang natin talagang intindihin muna sa simula kung anong encounter nila na bakit sila may bad experience ba sila with insurance, ano yung na-encounter nila before. Tapos doon tayo papasok as licensed consultant na ganito kasi yan, so possible pre-need siya. Tapos baka kasi hindi na run through ng maayos yung benefits kung paano nag-work. So kailangan talagang i-explain sa kanila ng maayos. Lalo na tayo sa ProLife, stable siya na kasi ako before problem ko rin yan na no market. Sa simula, hindi ko rin alam kung sino kakausapin ko. Tapos, sa simula, natatakot ka kung ano sasabihin Yes sa'yo ng ibang po. tao. Ganyan. Pero, iti-train mo talaga yung sarili mo na maging magaling para at least ma-build mo din yung credibility mo para sa susunod, sila na yung mag-aano sa'yo, parang mag-i-inquire sa'yo. Opo. And then, yun, build mo yung credibility mo, iti-train mo yung sarili mo, para at least alam mo rin kung anong sasabihin mo sa kanila, ma-handle mo. Kasi wala naman yan, may reason naman behind kung bakit sila hindi naniniwala eh. Tapos, dun mo sila i-handle. So, ayun, ganun siya. Tapos, no market, isa-isahin lang natin. Kasi yung partner mo may kakilala yan. Yung kakilala ng partner mo may makakilala yan. So, dadami siya through referrals, through nesting. So, ililista natin bawat isa. So, ayan, Yes. sales background, nasa sales ka naman before. So, may background ka na kung paano kumausap din ng tao. So, kailangan mo lang aralin lang ulit. Tapos, Yes. no available time since full-time mom ka naman. So, no time in, time out. So, pwede mo siya talagang masingit. Tapos, no budget for fee. So, hindi basta-basta yung pagiging financial consultant natin, Marian. Kasi ano siya, license kami. So, ibig sabihin, may fees for licensing fee. So, may fees for licensing. So, magte-take ka ng licensure examination. So, yan Yes siya. po. So, may bayad din siya.
So normally naman, before kasi nung sa time ko, face-to-face yun, so mas mataas yung fees. So umabot ako ng 6K ata or 7K. Pero this time, ano naman siya, dinidivide naman siya, hindi naman siya isang bagsakan na parang aabot siya ng mga 3 to, parang 4K ata siya. Pero hindi naman siya isang bagsakan. Unahin mo na yung exam kasi limited yung slot. Tapos training fee, debriefing, and then licensing fee. So later on, i-discuss ko sa with you. At ang maganda this time, everything is done online, trainings, meetings, presentations. So pasok din siya sa'yo kasi nga habang tuloy yung baby mo, pwede ka mag-meeting, mag-training kahit nandiyan yung baby mo. Pero meeting, syempre, para at least hindi ganong maingay. So, pwede kang mag-meeting kapag tulog si baby or may time ka, ganyan. Yung situation ngayon, people want to be insured actually kasi naging eye-opener ang COVID sa mga tao na magpa-insure. So, yun siya. Tapos, gusto rin ng ibang tao na mag-invest talaga para may long-term ipon sila. Para pa at least educate natin sila na kapag nag-retire sila, may paghuhugutan sila ng money. And then, ayan, Marian, pabasa naman ako nito. Sige po. Leaving your comfort zone is hard. Staying broke is hard. Pick your heart. So, anong masasabi mo? Ay, syempre po, living your comfort zone is hard. Pero mas mahirap naman din po maging broke. Correct. Kasi, actually, marami kasi talaga na nag-i-stay because doon sila komportable. Pero marami din na umaalis sa comfort zone para at least mas mag-grow sila. Pero hindi rin madali umalis sa comfort zone, di ba? Pero staying broke Tama is po. hard din. So, why not? Umalis tayo sa comfort zone tapos i-manage natin na hindi rin maging broke. So, yan siya. And then, ayan. So, ano nga pala yung life goals mo sa ngayon, Marian? Bukod dun sa, siyempre, ang priority mo ngayon, yung baby mo. Sa mga to, ano yung gusto mong i-achieve? Like this year or like for the next 2 years, 2 to 3 years? Actually po, matagal ko na po talaga magkaroon ng dream retirement. Talaga? Opo. Kasi, Ever since po, after graduation, yun na po talaga yung pinagpaplanuhan ko since then. Kasi po, parang siguro po dahil sa parents ko. Yung parents ko po kasi, parang pwede ko po sabihin, for me sila yung ideal na hindi po ako nagkakaroon ng burden or hindi ko po iniisip na paano po sila pag tumanda na sila kasi prepared po sila. Ganun. So gusto ko ah, din po pag tanda ko, prepared din po ako para hindi po nag-worry si baby ko. correct, no? Kasi Parang na-experience mo nga ganun. siya. Opo, so ganun po yung mindset ko po ngayon. Pero kung sabihin po natin 2 to 3 years from now, syempre po dream house. Gusto ko po Hmm. magkaroon ng sariling bahay at lupa po. So, pero ngayon, sariling bahay niyo na ba yan? Yung sa tinitira mo nila baby, ng asawa mo? Ay, hindi po, condominium po kami ngayon. Condo. So, pero sa inyo na Opo. parang, or nag-rent kayo? Renting pa lang. Renting. So, ayun. So, at least, di Opo. ba? So, kapag nag-part-time ka sa Pro, possible din kasi na kailangan lang talaga sipagan natin, Marian, para ma-achieve natin to. Ma-achieve natin isa-isa yung life goals natin. Kasi dito ko lang din na experience na mag-goal ng marami, tsaka mag-goal ng malaki. Kaya kapag pa-renovate kami ng bahay, nakapag-purchase ako ng mga gusto ko, na-travel ko rin yung family. So, yan siya with your dream retirement Yes. naman, gusto ko na nga lang magpasana all eh. Kasi yung parents ko, hindi naman sila ready for retirement eh. So kami rin yung parang nagpo-provide sa kanila. So, yun. Opo. So at least, pag nag-join ka rin with Pro, mas may expand yung knowledge mo about insurances, investment, about retirement planning. So, pag nag-join ka with Pro, pwede mong kunan yung sarili mo ng pang-retirement plan mo, retirement plan mo ng sa husband mo, tsaka retirement plan ng ibang kakilala mo. So, yun siya. Yes po. So, ayan. So, i-manage rin natin yung time mo. Kasi iba, lucky enough na wala kang corporate, so full-time mom ka. So, pwede natin lagay dito na kung kailan ka mommy, kung kailan ka natin isisingit si Pru. Ito yung mga support naman na
yung support naman na binibigay namin sa team, like, yun nga, katulad kanina, sinasamahan namin sila with meetings. So, may mga learning session online, tas one-on-one coaching. Minimit ko rin talaga yung mga, mga team ko para at least i-handle sila ng maayos, malaman nila yung process. So, yan siya. May mga rookie initiatives din, may mga events. Actually, mapapagod ka na lang sa ganap sa Pro. Kasi ang dami niya. so, so, yan siya. May mga game night, happy hour, rookie meet and greet. So, ang daming pakulo din talaga. So, kung gusto mo mag-costume, ma-award, mag-long gown or what, marami dito yun. So, ma-recognize, so maraming ganito dito sa Pro. So, yan, isa sa mga incentives namin, payate, may palas casas, pakain sa mga hotels. So, diba, sobrang bongga niya. And then, dito ko lang din na-encounter yan actually, yung mga ganito. Kasi matravel naman ako ever since, pero own pocket ko siya. Tapos, budget pa siya. Tawag nga sa amin, biyaheng budgetarian pa. So, dito talagang si Pro na yun. Budget within the budget. So, dito, ano siya, ano ba to? Si Pro na lahat lang gagastos for you. Ikaw na lang yung problema, a-attend ka na lang. And then, ano yung kailangan sa'yo? Kailangan lang mag-commit ka at least 2 hours per day to attend trainings, message your friends, coaching. So, hindi naman daily na ganito, pero at least sa isang araw, dapat maisingit mo si Pro talaga. Para at least, di ba, tuloy-tuloy, consistent kang nasa habit mo na yung pag-approach, yung pagiging Pro financial advisor mo, nasa iyo na siya everyday. Tapos may mga unit meetings and branch meeting every Saturday. Half day lang naman siya. So pwede mo isama yung baby mo or what. Minsan 1/4 lang na isang araw, 9 to 12, 1 to 4, 1 to 5, ganun. So pag mga Saturday, wala ka naman mga ganap, no? Or sa bahay ka lang nun? Wala naman po most, pero minsan po may scheduled po na check-up si baby every Saturday. Ayun, oo. Sa bagay, kasi nga may mga, pedia day, may mga check-up day. Yun, pwede naman yan. Basta, ayun lang, para at least may aware ka, may mga Saturday unit meetings and branch meeting. Kasi ito lang yung time na mag-get together yung buong team. So, mas ma-expose ka sa ibang ka-team natin na pwede mong kausapin, na magpa-coach, kung may mga clients ka na ganito, pwede mo silang kausapin, like OFW, engineer, managers, ganyan. So ito, Marian, pwede mo siyang i-screenshot. So, government ID, proof of team, proof of SSS. Ito kasi mga initial requirements. Tapos, you have to create Telegram. May Telegram ka na ba? Wala po akong Telegram. Sige. Pwede mo siyang i-download din ngayon habang magkausap tayo para at least ma-message mo si manager, si UM Babe. Tapos message mo rin ako para at least nagkakausap tayo aside sa Messenger. Saka pwede tayong magkausap din sa Telegram. Ito kasi yung mode of communication natin sa Pro. Tapos yung licensing fees, yan naabot siya ng 4,600. Pero minsan dinidiscount natin yung may mga discount siya like sa exam fees. So minsan nasa 4,100 na lang siya, ganyan. So may mga naman siya, may mga breakdown naman siya kung saan siya mapupunta. Tapos ano pa? So attend career or sakto Marian actually may schedule ka. This one kasi is initial orientation lang to para at least aware ka din sa process saka dun sa mga work as financial consultant. Pero may formal career orientation kasi every Wednesday and Saturday, 7 p.m. So, sakto Wednesday ngayon. Tapos later, online lang din siya via Zoom. So, available ka ba later ng 7 p.m.? Tapos kinig ka lang din, Zoom lang din siya. Opo, pwede naman. Okay naman. Sige, message mo ako sa Telegram para ma-register kita. Tapos gawa ka na rin ng Gmail account mo, screenshot mo na rin to para at least ready na to start kasi ito rin yung pinaka-business email mo sa Pro. So, yan. And then, Marian, thank you so much ha. Welcome. I'm looking forward na makasama ka sa mga travels ni Pro, makasama ka sa mga trainings and mga local travels namin. So, tapos later message mo ako sa Telegram. Tapos
i-register kita later for career orientation. And then, tapos tawagan kita ulit after career orientation. Okay ba yan, Marian? Na-excite ka ba? So, saan si Marian? So, yun po. Thank you, UM. May iba, ayun lang, ganyan lang talaga ako pag nag-table talk. Actually, medyo formal pa yung ngayon, pero informal ako kapag nirarantro ko lang na mabilis yung iba. Pero, ganun din naman, sumatotal. Okay, thank you, Da. So, ang additional ko lang dito is, ipa-download natin. May slide ba dito to download Telegram? Ipa-download, okay. Ang gagawin kasi natin ngayon, guys, kasi 'di ba maganda na yung slides natin. Hindi na yan kasama no? Ang gagawin natin ngayon, since yung tabletop natin, is gagawin natin siyang one-on-one, parang i-close mo na siya. Di ba pag nagka-client meeting ka, nag-one-day close ka. So pagdating sa tabletop, i-one-day close mo rin siya. So habang kasama mo si Recruit, on the spot, number 1, pa-download mo siya ng Telegram. Pag-download niya ng Telegram, i-message ka niya sa Telegram, tapos i-message ako sa Telegram. After no, number 2, may slide dyan. Dalhin mo gandun sa PLUK email. Si Recruit, gagawa na siya ng PLUK email. So, ito na yung format sa PLUK email. No? Tapos, yung password natin, guys, generic siya ha. Pro@12345 So, explain na natin sa Recruit para along the way, habang nagte-training siya, if may mga kulang na documents, no, ma-assist natin siya, tayo mag-access ng email niya. Tapos, pag na-code na siya as financial advisor, palitan niya na ng password yung email niya. Yon, number 2, PLUK email. Tapos, pabayarin na natin siya ng IC exam. Kasi, di ba, i-closing mo na nga eh. Di ba, pag client meeting, kino-closing mo, nagbabayad on the spot. For recruitment, same also, on the spot magbabayad. Now, the question is, yung 50% off. No? So, si 50% off, magte-take effect siya within 24 hours. So, if ngayon mo na meeting sa Recruit, if mag-pay siya ngayon, better. The latest na mag-pay siya until tomorrow. If hindi siya nag-pay tomorrow, tapos sa tabletop mo siya, hindi na siya makaka-avail. Magbayad na siya ng full payment. Yan. So, thank you, Da. So, before natin stop yung pwede mo na siguro stop yung recording yan. Thank you. So, sa mga present today, yung first time, no, makarinig how to do tabletop. Sino yung first time na nakarinig how to do tabletop? Yung never pa